Ako si Jiangli. Sa gabing ito, pinainom ako ng gamot para mapahamak. Wag. Wag niyo akong hawakan. Hindi nga nagkakamali. Ikaw ay isang anak mayaman ng pamilyang Jiang. Talagang napakakinis ng iyong balat. Susuwertihin tayo ngayong gabi. Dagdagan niyo pa ang gamot sa kanya nang humiyaw siya ng husto. Wai-an, ikaw ang tagapagmana ng ating pamilyang Shen? Dapat ay mag-asawa at magkaanak ka na ng maaga? Hindi na ito dapat patagalin pa? Ma, kung may mahanap ka mang babae para sa akin ngayon, magkakaanak ako agad-agad. Tulungan mo ako. Sir, nakikiusap ako sa iyo. Ilayo niyo siya sa akin. Huwag niyang madumihan ang kotse ko. Sir, malinis ako. Talagang malinis po ako. Tulungan mo po ako. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Pakiusap. Sumama ka sa akin. Bitawan niyo ako. Tapusin niyo na sila. Opo. Mabango ka pala, pero mukhang hindi ka marunong humalik. Dahil mukhang kaawa-awa ka, tuturuan kita. Ito ang $1,000,000 para sa iyo. Hindi na kailangan. Pasalamatan mo na lang ang boss mo dahil sa pagliligtas niya sa buhay ko. Hindi mo talaga tatanggapin ng pera? Pangalawang amo, umalis na siya at hindi niya kinuha ang pera. Hanapin mo siya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Opo, sir. Dati siyang mayamang anak ng mga Jiang Group. Pero ngayon, naging delivery driver na lang siya. Kasalanan niya iyan, nagpakasaya siya sa kung saan-saan, tapos nag-uwi pa ng batang hindi naman alam kung kanino. Lee, hindi po maganda ito. Pinapagalitan po ng ginang si Tongtong. Sinasabi niyang parurusahan niya ito ng husto. Bata ka, humingi ka agad ng paumanhin sa anak ko. Kung hindi, talagang malilintikan ka sa akin ngayong araw. Hindi ako hihingi ng paumanhin. Wala akong kasalanan. Siya ang nagsabi ng masama tungkol sa mami ko. Kaya ko siya sinaktan. Totoo naman ang lahat ng sinabi ko. Sabi ni Mama, ang mami mo ay isang babaeng walang hiya. Sumusobra ka na. Tigil. Tigil. Huwag ninyong saktan ng anak ko. Jiangli, walang hiya ka. Hindi isang hamak na bata si Tongtong. Huwag ninyo siyang saktan. Kung hindi siya hamak na bata, ano siya? 5 taon na ang nakakalipas simula nang maging iresponsable ka. Nakipaglaro sa kung sino-sinong lalaki. Nagbuntis ng bata ng walang ama. At nagawa mo pang ituloy ang panganganak. Dahil sa iyo, nahiya kami at naging usap-usapan ng mga tao. Mami, hindi po totoo yun. Si Jiang Cheng ang umaaway sa inyo. Nagawa mo pang tawagin sa pangalan ng anak ko. Hawakan ninyo siya ng maigi. Ngayong araw ay bibigyan ko ng matinding leksyon. Ang mag-inang ito na walang kahihiyan. Bitawan niyo ako.
Ah. 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 Masamang babae. Bagay lang sa iyo iyan sa pakikipaglaro mo sa mga lalaki at sa pagpahiya sa ating pangalan. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Tongtong. Hindi isang hamak na bata si Tongtong. Mama! Inaapi ninyo ang mama ko. Maghanda kayo. Balang araw kapag nalaman ito ng papa ko, hinding-hindi niya kayo palalagpasin. At nasaan naman ang papa mo? Hindi pa man dumarating si papa, siguradong may mabigat siyang dahilan. Napaka-impluensyadong tao niya. Papatalsikin niya ang lahat ng ngipin ninyo sa bugbog. Ay naku, natatakot tuloy ako. Kung ganoon pala ka-impluensyado ang papa mo, posible kayang siya ang pinakamakapangyarihan sa Beijing na si pangalawang Panginoong Shen. Tama, siya nga. Sa klaseng babae ng nanay mo, talagang aasa ka pa na mapapansin kayo ni pangalawang Panginoong Shen? Managinip ka ng gising. Dalhin ang mag-inang ito sa bodega at ikulong sila. At huwag niyo silang pakakainin ngayong gabi. Dahil mukhang kaawa-awa ka, tuturuan kita. Anong iniisip mo? Pangalawang amo? Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Isang babae. May babae pa palang iniisip si pangalawang amo? Huwag mong sabihing iyon pa rin, yung babae mula 5 taon na ang nakakalipas. Gusto ko talagang makita kung gaano siya kaganda. Noon, may lakas ka ng loob na sumilip sa bintana ko at sumakay sa sasakyan ko. Pero bakit ka biglang naglaho ng parang bula? Nasaan ka na ba talaga? Pangalawang amo, pinapauwi po kayo agad ni madam. May mahalaga po siyang gustong pag-usapan. Huwayan, mamili ka rito. Anong ibig sabihin nito? Naghahanap ka ba ng mapapangasawa ko? Sabi ni Master, para magkaroon ng apo sa pamilyang Shen, kailangang maunang magpakasal ng kuya mo. Ilang taon nang hindi magising ang kuya ko, paano siya magpapakasal? Nawawala na ba kayo sa sarili nyo? Hindi naman ito totoong kasal, naghahanap lang tayo ng papasok sa bahay para magdala ng swerte. Ito ang mga pinili ko, bilisan mo at pumili ka na ng isa para sa kuya mo. Pamahiin lang yan. Siya na lang. Kapatid man lang siya ng asawa mo, ni hindi mo man lang siya tinignan. Basta gusto nyo po, okay na. Hay nako. Maayos naman ang itsura ng batang ito, ang anak ng mga pamilyang Jiang na si Jiang Li. Sige, siya na nga. Sana kapag pumasok na siya sa pamilya natin, mapakasal ka na agad at magkaroon ng anak. Huwayan, kung mabibigyan mo lang ako ng isang apo ngayon, siguradong magiging mahimbing at masaya ang tulog ko. Umaga pa po. Huwag po muna kayong managinip ng gising. Bata ka talaga. Mama, anak nga ba talaga ako sa labas? Siyempre hindi. Ikaw ang pinakamahal kong anak, ang anghel ni Mama. Nasaan po ba talaga si Papa? Nagpunta si Papa sa isang napakalayong lugar. Kapag malaki na si Tongtong, babalik na rin si Papa. Sana bumalik na siya agad para maprotektahan niya tayo ni Mama. Walang hiya ka. Napakaswerte mo talaga. Nasa iyo pa napunta ang pagkakataong ito. Anong ibig mong sabihin? Pinili ka ng pamilyang Shen, ipakakasal ka kay Young Master Shen, at ngayong araw kanila kukunin. Young Master Shen? Hindi ba't comatose siya? Isa pa, hindi ko naman siya kilala, ayaw kong magpakasal. Nagkaanak ka na. May mukha ka pang itangi ang isang taong comatose. Dahil mapapabilang ka na sa pamilyang Shen bilang Young Mistress, dapat ay magpasalamat ka na lang. Kung maganda pala ang pagkakataon na iyan, sa inyo na lang sana.
Kung hindi lang desperado ang pamilyang Shen na magkaroon ng apo, habang si Young Master Shen ay matagal nang hindi nagigising. Sa tingin mo ba ang isang babaeng may anak na katulad mo ay mabibigyan ng ganitong swerte? Jiangli, pinalaki ka ng pamilyang Jiang. Oras na para magbayad ka ng utang na loob. Sa pamilyang Shen, papasok ka. Sa ayaw mo man. O sa gusto. Napakabilis naman kumilos ni Mama. Kahapon lang napili ang mapapangasawa, tapos ngayong araw ay papasok na agad sa pamilya. Narinig ko pong nagpatingin ng ginang sa isang fortune teller para sa kaarawan ng babae. Sabi nila, nasa sandaling pumasok siya sa pamilya. Siguradong magkakaanak si pamilyang Shen. Ayaw po ng ginang na maudlot pa ito, kaya nagmadali siyang gawin ng kasal. Ilang taon nang walang malay ang kuya ko, at hindi pa rin natin alam kung kailan siya magigising, at papayag pa rin ang babaeng iyon na magpakasal sa kanya. Pangalawang amo, kabilang si pamilyang Shen sa pinakaprestihiyosong pamilya sa lungsod ng Jing. Lahat ng mga babae sa labas ay gagawin ng lahat para lang makasal dito. Pangalawang amo, saan po kayo pupunta? Sabi po ng inyong ina, bilang kaniyang kapatid sa kasal, kailangan po ninyong dumalo sa seremonya. Huwag kang sumunod, magsisigarilyo lang ako. Pagkatapos lang ng araw na ito, mabibilang na rin tayo sa matataas na tao sa syudad. Pa, talaga bang papakasalan niyo ako sa isang taong walang malay? Noong pumanaw si Mama, ilang beses kayong nangako sa kaniya na aalagaan niyo ako ng mabuti. Hindi rin kita gustong pahirapan, pero kailangan ng kumpanya ng puhunan. At saka, kung hindi sana nangyari ang bagay na iyon, 5 taon na ang nakakalipas. Nandito na tayo. Bakit mo pa binabanggit ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan? Gusto mo bang malaman din iyan ni pamilyang Shen? Huwag ka nang makipagtalo sa kaniya. Nandito na tayo. Mag-uumpisa na ang kasal sa lalong madaling panahon. Pasintabi lang po sa inyo. Napakaluwag ng daan, pero kailangang sa daraanan pa namin kayo humarang. Pasisibak ko kayong lahat sa magulang ng asawa niya mamaya. Ang amoy na ito, ikaw ba yan? Ang bango. Mabango ka pala. Ikaw ba? Ikaw iyon, di ba? Pamilyar ang boses na ito. Siya kaya iyon? Pangalawang amo? Nandito ka rin pala? Sino-sino kayo? Ako si Ginang Jiang. Ito naman ang anak ko sa labas na si Jiangli. Nandito siya para magpakasal sa kuya mo. Magiging hipag mo siya. Ang anak ng pamilyang Jiang. Na si Jiangli. Sige, siya na nga. Sana pagpasok niya sa pamilya ay magkaroon na kayo agad ng anak. Ialis na siya? Hindi, ayoko. Tulungan niyo po ako. Isipin mo si Tongtong. Di ba gusto mo laging mapagamot si Tongtong? Basta't sumunod ka at magpakasal ngayon, hindi na problema ang pambayad sa paggamot. Pag-isipan mong mabuti, hindi na makakapaghintay pa ng matagal ang sakit sa puso ni Tongtong. Sa sarili mong kita, kailan mo pa maiipon iyon? Kapag naging pamilyang Shen ka na, ipapasok na namin agad ng papa mo si Tongtong sa ospital. Ano ang sinabi niyo? May congenital heart disease si Tongtong. Mas mainam kung maoperahan siya ng maaga. Kapag pinatagal pa, wala na siyang pag-asa kahit anong gawin. Sasama na ako sa inyo. Hindi siya iyon. Ang perang ibinigay ni Chen Quan noon, wala siyang kinuha kahit isang duling. Imposibleng ibenta niya ang sarili niya ngayon para lang sa pera. Nasaan ka ba talaga? Nagsimula na ang tamang oras. Inaanyayahan na po ang mga ikakasal na pumasok. Magsisimula na po ang seremonya. Diyos ko, ikakasal pala ang bride sa isang manok? Hindi ko akalain na sa panahon natin ngayon, makakakita pa tayo ng ganito kagulong eksena. Hindi mo ba alam na maraming taon nang hindi magising si Young Master Shen? Paano magkakaroon ng tunay na kasalan? Ay nako, sa tingin ko, baliwala lang talaga ang bride sa pamilyang Shen. Ang pamilyang Shen ay isa sa pinakamayamang pamilya sa Beijing, at kung hindi lang kailangan ni Young Master Shen ng swerte dahil sa kondisyon niya, sa tingin mo ba mapupunta ang ganitong swerte kay Jiangli? Siya ay isa lamang dekorasyon para magdala ng swerte sa pamilyang Shen. Sigurado magiging katatawanan siya sa buong syudad. Ang pagpapakasal sa isang manok ang magiging pinakamalaking biro sa buhay niya habang buhay. Ayos lang yan, Jiangli kumpara kay Tongtong. Wala lang ang lahat ng ito. Hawakan mo ng mahigpit ang manok na yan, bilisan mo, at simulan na ang paggalang. Unang pagyukod. Ang manok? Wala na ang manok. Paano ito nangyari? Bakit ito nawala? Ako, hindi ko po alam. Bigla na lang po siyang nawala. Diyos ko, hindi ba si Jiangli iyan? Kaya naman pala biglang nawala ang manok.
Sa tingin ko, minalas ang manok dahil sa kanya. Kahit ang manok na pampaswerte, minalas. Mahina na nga ang lagay ni Young Master Shen. Kapag pumasok talaga si Jiang Li sa pamilyang ito, baka tuluyan na ring mawala ang lalaki dahil sa kamalasan niya. Hindi ba't may kasalan sa ibaba? Bakit sobrang ingay? Ano ang pinagkakaguluhan nila? Mukhang gumamit si Madam ng manok para humarap sa bride sa seremonya, kaso wala na ang manok. Bakit gagawa si Mama ng ganitong kalokohan? Gusto niyo po bang puntahan natin? Anong silbi ng panonood sa ganyang bagay? Tara na, bumalik na tayo sa kumpanya. Malas talaga na nawala ang manok na ito, madam. Kung ako ang tatanungin bakit pa magpapakasal, siguro ay hindi alam ni Madam Shen, di ba? Na itong si Jiang Li ay may masamang asal, nabuntis bago ikasal, at ang bata ay 4 o 5 taon na. Wala talagang hiya. Hindi natin alam kung sinong lalaki ang kinalantari niya. Tingin ko ay parusa na ito ng langit, kaya namatay ang manok, para bigyan ng babala ang pamilyang Shen. Ano? Ganyang klaseng babae pala itong si Jiang Li. Paano nakapasok sa pamilyang Shen ang ganyang klase ng tao? Hindi po. Ako ay. Manahimik ka. Hindi mo pa ba nakuha ang atensyon na gusto mo? Madam Shen, sinabi niyo na swerte ang tadhana ni Jiang Li sa pamilyang Shen, na mabibigyan niya ng tagapagmana ang pamilyang Shen, kaya namin siya pinayagang magpakasal dito. Tatanungin kita, nagkaanak ba si Jiang Li sa kung sino-sinong lalaki? Hindi siya ibang tao, at ang anak ko ay hindi masamang bata. Wala kang utang na loob? Matapos mong gawin ang kahihiyang ito, may gana ka pa talagang ipagtanggol ang lalaking iyon? Sa tingin ko, ay wala ka talagang respeto sa pamilyang Shen. Madam Shen, nagkamali nga po itong masamang babaeng ito noon, pero nangyari na ang lahat ng iyon. Nawawala na ang lalaking iyon, at palalayasin ko na rin ang bata, para hindi siya makaabala sa gagawing panggagamot sa inyo. Zofen, subukan mo lang na alisin si Tongtong, at talagang lalabanan kita ng patayan. Manahimik ka, binabalaan kita. Kapag hindi natuloy ang kasal na ito, hinding-hindi mo na makikita si Tongtong kailanman. Napakadumi at napakasama niya? Pababayaan ko pa ba siyang mapunta sa pamilyang Shen? Hindi ba't nagtanong na si Madam Shen sa Master at sinabing tugmang-tugma ang kapalaran ni na Jiang Li at Young Master Shen? Ngayon na ang pinakamagandang oras para sa seremonya, at kapag pinalampas natin ang araw na ito, kakailanganin mo na namang humanap ng bagong asawa at magkwenta uli ng swerteng petsa, at baka matagalan pa bago iyon mangyari uli. Sinabi nga ng Master, na kapag hindi ikinasal ang panganay, hindi rin makakapag-asawa si Wai An? Pasusumpain ko ang babaeng ito sa harap ng lahat. Mananatili siya habang buhay sa pamilyang Shen, aalagaan niya si Young Master Shen, at hindi na niya muling makikita ang batang iyon, kundi ay parurusahan siya ng langit. Hindi siya masamang tao, at hindi ko magagawang iwan ang anak ko. Hindi. Ayoko. Hindi. Ayoko. Ang banyong ito? Ikaw ba yan? Wala kang magagawa kung di sumunod, mangako ka na. Maaari kong alagaan ng buong puso si Young Master Shen. Pero ang hindi makita si Tongtong, hindi ko kaya iyon. Jiang Li, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Basta't nangako ka, pababayaan kitang tumira dito. Kapag hindi ka sumumpa, papaparusahan kita hanggang sa mapilitan ka. Hindi ko kayang mabuhay nang wala si Tongtong, ako. Zufen, pakawalan mo na siya. Si Xiao Li ay anak ko rin. Talaga bang gusto mo siyang tapusin? Tumahimik ka. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, pamilyang Jiang. Sumumpa ka na. Kung hindi ka susumpa, paparusahan kita. Tigil. Nandito na si pangalawang amo. Anong kaguluhan ito? Ang walang hiyang babaeng ito, hindi pa man nakakapagbigay galang, minalas na at namatay na ang manok. Nalaman ko rin na may iba siyang lalaki sa labas. Kung gayon, itigil na ang kasal. Hindi pwede, masuwerteng araw ang itong araw. Para ito sa kalusugan ng kuya mo, pati na sa iyong kinabukasan, hindi ito pwedeng kanselahin. Dahil hindi ito pwedeng kanselahin, ituloy na lang ang kasal. Ano bang mapapala niyo sa pagpapahirap sa isang babae? Pero, Ma, hindi pa ba sapat ang kahiyahiyang tagpong ito? Basta't pumayag siyang makasal sa pamilyang Shen na buong pusong aalagaan ng kuya ko at susunod sa mga patakaran, sapat na yon. Ang pangalawang Panginoong Shen na ito, tinutulungan ba niya ako? Narinig mo ba ang mga sinabi ko? Susunod sa mga patakaran at buong pusong aalagaan ng kuya ko. Kaya mo ba? Susunod po ako sa mga patakaran at buong puso kong aalagaan si Young Master Shen. Ayusin na ang seremonya. maghanap pa kayo ng ibang manok para pakasalan niya? Opo. Huwag na kayong mag-abala pa. Hindi magandang tingnan ang makipagkasal sa manok. Ako na lang ang hahalili sa kuya ko sa seremonyang ito.
kahangalan. Ano ang itsura nito? Kung hindi ka papayag, kakanselahin ang kasal. Hinding-hindi ko papayagang magpatuloy pa ang kalokohang ito. Sige, masusunod ang gusto mo? Hindi ko alam kung anong matinding swerte mayroon siya. Ang isang babaeng ginalaw na ng iba ay magagawa pang makipag-isang dibdib kay pangalawang amo. Napakaswerte naman niya. Aakalain mo tuloy na siya ang talagang magpapakasal kay pangalawang amo. Puro kakalokohan. Alam ng lahat na malapit ang samahan ni pangalawang amo at ng kanyang kapatid na si Young Master Shen. Nandito lang siya para humalili sa kasal para sa kanyang kuya. Sinasabi ng lahat na hambog si pangalawang master ng pamilya Shen at mahirap pakisamahan. Pero sa nakikita ko ngayon, mukhang hindi naman yata totoo ang mga chismis. Kahit paano, iniligtas niya ako sa kahihiyan. Humanda na ang ikakasal para sa seremonya. Magsawakay na po kayo ng kamay. Huwag kang masyadong mag-isip. Gusto ko lang na matapos na agad itong palabas ng nanay ko. Pangalawang amo, huwag kang mag-alala. Wala akong iniisip na anuman. Mabuti naman kung ganoon. Unang yuko. Ikalawang yuko. Ikatlong yuko. Pangalawang young master, maaari mo nang alisin ang talukbong ng bride. Hanggang dito na lang ang seremonya ng kasal ngayong araw, may mahalaga pa akong pupuntahan. Saan siya pupunta? Hindi ko alam. Pamilyar ang boses na iyon. Siya kaya iyon? Baka guni-guni ko lang ito. Paano naman magkakaroon ng ganoong klaseng pagkakaton? Kahit ano pang gulo ang nangyari sa kasalang ito, simula sa araw na ito, ikaw na ang manugang ko sa pamilya-pamilyang Shen. Dapat kang mamuhay ng maayos mula ngayon at alagaan mo ng mabuti si Huayna. Naintindihan mo ba? Opo, alam ko po. Basta makita ko lang si Tongtong, gagawin ko ang lahat. Kung ganoon, dito ka na muna manirahan at mag-ayos. Simula ngayon, dito na talaga ako titira. Pero kailangan ko munang pakiusapan si Zhao Fen na palayain si Tongtong. Hello? Ngayong ginawa ko na ang gusto mo na mapabilang sa pamilyang Shen, pwede mo na bang ibigay sa akin si Tongtong? Ang mapabilang sa pamilyang Shen ay ang unang hakbang pa lang sa plano ko. Jiang Li, para sa susunod, kailangang tulungan mo ako na makuha ang para sa Shen Group na bagong proyekto para sa bidding. Ang proyektong iyon ay nagkakahalaga ng 2 bilyong dolyar. Kapag nakuha mo iyon, ibabalik ko sa iyo si Tongtong. Saka hindi ba ang puso ni Tongtong ay kailangan ng operahan agad? Hindi ba wala kang pera? Kami ng papa mo ay handang sagutin ang lahat ng gasto sa ospital. Sobrang taas naman ang tingin mo sa akin. Proyektong may 2 bilyong dolyar. Paano ko makukuha iyon? Simple lang. Ang proyektong ito ay mismong si pangalawang Panginoong Shen ang namamahala. Ang impormasyon sa bidding ay malamang na nasa loob lang ng opisina niya. Kailangan mo lang tingnan ang budget nila at sabihin sa akin. Zhao Fen, labag sa batas ang ginagawa mo. Mukhang ayaw mo nang makita muli si Tongtong. Sige. Wala na pala tayong dapat pang pag-usapan. Teka, susubukan ko. Dapat sumang-ayon ka na noong una pa lang. Para sa Tongtong, gagawin ko ang lahat para sumubok muna. Gusto ko lang po sanang itanong kung saang kwarto tumutuloy si pangalawang amo. Nandyan na po ba siya? Gusto ko lang sanang magpasalamat kay pangalawang amo dahil sa pagtulong niya sa akin kanina. Doon po tumutuloy si pangalawang amo tuwing bumabalik siya, pero hindi po siya madalas dito. Sige po, salamat, wala na po. Wala sa kanila. Siya iyon. Siya ang nakasama ko sa entablado para sa seremonya, si pangalawang Panginoong Shen. Narito na si pangalawang amo. Anong ginagawa mo rito? Nagka-allergy kasi ang mukha ko at hindi ako pamilyar dito sa lugar, kaya maling kwarto ang napasukan ko. Sandali, Pangalawang amo, may kailangan po ba kayong ipagawa?
Ikaw ang aking hipag, kaya wala akong dapat ipagawa sa iyo. Pero mayroon akong babala para sa iyo. Bago pa maaksidente ang kapatid ko, siya na ang pinakamahusay sa buong lungsod at siya ang dangal ng pamilyang Shen. Kahit hindi kayo opisyal na kasal sa papel at ako ang humarap sa iyo sa seremonya, sa kahit anong aspeto man o sa harap ng maraming tao, babae ka na ngayon ng kapatid ko. Alam kong pera lang ang habol mo, kaya mo tinanggap ang kasal sa kanya. Nabalitaan ko rin ang nakaraan mo, mukhang makulay ang buhay mo. Ano ba talaga ang gusto ninyong sabihin, pangalawang amo? Basta't ibigay mo ang lahat para alagaan ang kapatid ko, hindi na mahalaga ang mga bagay na iyon. Pero kapag nalaman kong nagtatraidor ka sa kapatid ko o may ginagawa kang masama laban sa kanya, tiyak na pagbabayarin kita. Pangalawang amo, huwag kayong mag-alala. Ang mga ipinangako ko noong kasal natin ay hinding-hindi ko babawiin. Pero pagdating sa nakaraan ko, akala ko sadyang kilala si pangalawang amo at maraming alam sa mundo na higit pa sa ordinaryong tao ang iyong pangunawa. Hindi ko akalain na si pangalawang amo pala ay isa ring madaling maniwala sa mga sabi-sabi at sa mga usapan ng ibang tao. Anong sabi mo? Salamat sa pagliligtas sa akin noong kasal natin. Kung wala na kayong kailangan, aalis na ako. Mukhang mahinhin noong kasal, pero ang talim din pala ng dila. Talaga bang nagkamali lang siya ng kwarto? Si pangalawang Panginoong Shen pala ay ang ama ni Tongtong. Ngayon pa na kailangan naming tumira sa iisang bubong, ano nang gagawin ko? Nakalimutan na kaya niya ang nangyari noon. Baka hindi na niya ako maalala, pero paano kung naaalala pa niya? Masyado nang magulo ang sitwasyon. At kapag nalaman nila ang tungkol kay Tongtong, lalo lang itong lala, baka pati si Tongtong ay agawin din niya. Itatago ko na lang ito hanggat kaya ko. Hello. Nasa coffee shop ako na malapit sa pamilyang Shen. Kung hindi ka pupunta rito, ako mismo ang pupunta diyan para hanapin ka. Hintay ka lang, paparating na ako. Talagang hindi mo ako tatantanan. Young mistress. Magandang umaga po. Hush, dahan-dahan lang ang boses nyo. Huwag nyo silang gisingin. Lalo na si pangalawang amo. Aalis na po ba kayo? Babalik din ako mamaya. Pumunta ako sa kwarto ni Shen Huayan kahapon, pero hindi ko nakita ang dokumentong sinasabi mo. Dahil sa sobrang importante ng bagay na iyon, imposibleng ilagay niya ito sa lugar na madali ko lang makikita. Bibigyan kita ng isa pang linggo. Sa pagkakaalam ko, ang sakit sa puso ni Tongtong ay kailangang maoperahan agad. Kung hindi mo makukuha ang datos na ito, wag na tayong tumuloy sa operasyon. Huwag kang umalis. Kailangang maoperahan si Tongtong. Kapag nakuha mo na ang datos, doon mo lang maipapaopera si Tongtong, kundi ay wala tayong pag-uusapan. Pangalawang amo, kabiling-bilin lang po ng madam na madaliin nyo na raw ang pagpapakasal nyo. Talagang hindi siya mapakali kahit isang araw. Kakakuha pa lang niya ng mapapangasawa para sa kuya ko, pero tila hindi pa siya sapat na abala roon. Sinabi ko na po sa madam na mayroon na kayong itinitibok ng puso at maliban sa babaeng iyon, wala nang ibang papasa sa panlasa nyo, pangalawang amo. May balita na ba tungkol sa kanya? Maghanap pa kayo. Siya iyon. Ihinto mo ang sasakyan. Bulag ka ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Pasensya na po. Umalis ka sa harap ko bago pa kita masaktan. Maganda ang mood ko ngayon, kaya umalis ka na bago pa magbago ang isip ko. Bitawan mo ako. Bitiwan ka? Paano kung tumakas ka na naman? Naaalala mo pa ako? Hinding-hindi ko makakalimutan. Ang nangyari ng gabing iyon,
Huwag po ang ganito. Bitawan mo ako. Hindi natin ito pwedeng gawin. 5 taon na ang nakakalipas noong lumapit ka sa akin. Nagmamakaawa kang tulungan kita? Nakalimutan mo na ba? Malinis ang intensyon ko. Talagang wala akong ginagawang masama. Tulungan mo po ako. Nagmamakaawa ako. Tinulungan kita noon. Kaya ngayon, oras na para suklian mo naman ako. Kapag nalaman ko na may iba kang iniisip sa kuya ko o gumawa ka ng kahit anong makakasakit sa kanya, panagutan mo ang lahat. Bitiwan mo ako. Pagkatapos mong mawala ng 5 taon, sa tingin mo ba, hahayaan pa kitang makatakas? Huwag kang malikot. Anong gagawin mo? Siyempre, hindi ko hahayaang maging iresponsable ka gaya noong 5 taon na ang nakakalipas. Iyong nakuha mo na ang gusto mo, tapos iniwan mo na lang ako at tumakas ka. Sino ba talaga ang nakuha ang gusto rito? Pangalawang amo. Huwag kang magsalita. Natila ba ikaw ang biktima rito? Alam mo kung sino ako. Iyan ang tinawag niya sa iyo kanina. May sinabi ba ako kanina? Shen Huayan. Ang pangalan ko, tandaan mo iyan. Talaga? Ikaw? Ayaw mong magsalita. Sige, okay lang. Shen Huayan, anong ginagawa mo? May tao pa sa harap natin. Kukunin ko lang ang cellphone ko. Ano bang iniisip mong gagawin ko? Buksan mo ang lock. Ano ba talagang balak mong gawin? Ali. Ali. Iyan ang palayaw ko. Kaya maaari na ba akong umalis? May gagawin pa ako. Marami pa akong gagawin. I-delete mo ako sa listahan ng mga kaibigan mo at lagot ka sa akin. May kapangyarihan ba ang taong ito na makita ang lahat? Hindi ko akalain na ang plano ng madam ay talagang tatalab. Kapapasok pa lang niyang madam sa pinto. Ay kusa nang lumitaw ang taong hinahanap nyo. Talaga? Nahanap na ni Huayan ang babaeng iyon? Opo madam, maaari po ninyong matikman agad ang tsaang handog ng manugang. Napakabuting balita niyan. Hindi nga ako niloko ni Master. Nang maikasal ang panganay, nagkaroon din ng pag-unlad ang love life ng bunso. Kahit nagdulot ng gulo si Jiang Li pagkapasok niya sa pamilya, kahit papaano ay may silbi rin pala siya. Madam. Ano ang itinatawag mo sa akin? Ako. Kahit hindi pa kayo legal na kasal ni Huayan? Sa buong industriya ng Beijing, sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw ang manugang ng pamilyang Shen? Tinatawag mo akong madam? Ano na lang ang sasabihin ng ibang makakarinig? Kung ganoon.
Tawagin mo akong ma? Ma, May pagtitipon ang pamilya-pamilyang Shen sa Makalawa? Kaarawan iyon ng isa nating kamag-anak at kailangan mong sumama sa akin. nariyan po ba si pangalawang amo? Masyadong busy si Huayan. Bihira na nga siyang umuwi sa mansyon, kaya imposibleng pumunta siya sa mga ganyang party. Mag-ayos ka ng kilos mo, manatili ka lang sa tabi ko, at umarte ka bilang mahusay na manugang ng pamilyang Shen. Kapag pinahiya mo ang pamilyang Shen, pagbabayarin kita ng mahal? Opo, ma. Iyong si Jiang Li, napahiya na nga siya ng husto sa kasal, pero ang lakas pa rin ng loob niyang samahan si Tita Shen para lang ipahiya ang sarili niya sa lahat. Panganay siyang manugang ng pamilyang Shen, kaya siguro sinasama para lang magpasikat. Kasal na ang nakatatandang Shen? Hindi kaya susunod na si pangalawang amo? Sa tingin mo, anong klasing babae kaya ang magugustuhan niya? Lahat ng mga tanyag na babae sa Beijing, interesadong malaman kung sino ba talaga ang tinitibok ng puso ni pangalawang pinsang lalaki. Tingnan natin kung sino ang makakapag-uwi sa kanya. Marami nga talagang may gusto sa kanya. Kahit sino pa iyon, imposibleng maging ako na kanyang hipag. Nasaan na sila? Bakit wala pa ring reply sa message ko? Nahanap mo na ba ang base price para sa bidding? Huwag mong sasabihing hindi kita binalaan, hindi na makakapaghintay ang kondisyon ni Tongtong. Ipakita mo muna sa akin si Tongtong. Presyo ng bidding, nahanap mo ba? Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Hindi na makakapaghintay ang sakit ni Tongtong. Hayaan mo muna akong makita si Tongtong. Hayaan mo akong makita ang bata. Li, sa wakas, sinagot mo rin ang tawag ko. Nasaan ka ba? Shen Huayan. Bakit siya tatawag? Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Pupunta ako dyan ngayon. Ako, hindi pa ako pwedeng makausap ngayon. Wala talagang kapantay ang 5-star na Yunding Hotel. Napakaganda talaga ng kalidad dito. Yunding Hotel. Tara, punta tayo sa Yunding Hotel. Anong gagawin natin sa Yunding Hotel? May huhulihin ako. Ay, pasensya na. Nadulas ang kamay ko kaya nadumihan ang damit mo. Sa bagay, marumi ka naman talaga. Hindi na mahalaga kung madumi ang suot mo. Ang mga dumi ay hindi dapat nagpapakita sa harap ng maraming tao. Ha? Nagawa mo akong sabuyan? Jiang Li, nagawa mo pa talagang mambastos sa handaan ng pamilyang Shen at sabuyan ng alak ang bisita? Sinabi mo ring handaan ito ng pamilyang Shen. Bilang asawa ng panganay sa pamilyang Shen, kung hahayaan ko lang na hiyain niyo ako, hindi ba't nakakahiya iyon sa pamilyang Shen? Talaga bang itinuturing mo ang sarili mo na asawa ng panganay ng pamilyang Shen? Alam naman ng lahat na hindi pa kayo kasal ni Yang Master Shen, di ba? Isa ka lang namang kasangkapan para sa swerte. Huwag mong isiping porke binigyan mo ng respeto ang pangalawang pinsang lalaki ko, ay may katungkulan ka na? Ayaw na ayaw ng kuya ko sa mga katulad mo, mga babaeng walang dangal. Nariyan na ang pangalawang pinsang lalaki ko. Tingnan natin kung paano kanya parusahan. Bakit siya pupunta rito? Sabi nila ay hindi raw siya darating. Huayan, akala ko ay hindi ka na darating. Sa lugar na ito, kinuha ang litrato. Bakit hindi ko siya makita rito? Natatakot ka na ngayon? Titiyakin kong papaturuan ka ng leksyon ng pangalawang pinsang lalaki ko. Pangalawang pinsang lalaki, halika rito at turuan mo ng leksyon ang masamang babaeng si Jiang Li. Nasaan na ang taong iyon? Bitawan niyo ako. Tapos ka na. Dumating na si pangalawang pinsang lalaki. Maghintay ka na mapalaya sa pamilya ni na pamilyang Shen. Jiang Li, ano na naman ang kalokohang ito? Masyadong madami ang mga pakana mo. Hindi ko po sinasadya, nagkakamali po kayo ng akala. Nagkakamali? Pumasok ka sa opisina ko, nagtanong-tanong ka pa sa katulong tungkol sa mga lakad ko. Jiang Li, alam na alam ko kung anong binabalak mo. Ano? May lakas ka ng loob na akitin ako? Pero wala kang lakas ng loob na harapin ako ngayon? Hindi ko po kayo inaakit. Jiang Li, ano bang pinaggagawa mo? Dito pa sa gitna ng handaan ay nagpadalos-dalos ka? Hinayaan mong pagtawanan ka ng lahat? Talagang kahiya-hiya ka sa pamilya ni pamilyang Shen? Hindi ba at kay tapang mo lang kanina? Bakit ngayon ay hindi mo man lang maitaas ang ulo mo? Bakit? Alam mo bang kahiya-hiya ang mukha mo? Itaas mo ang ulo mo at tingnan mo ako. Bakit hindi ka pa tumingala at humingi ng tawad kay Huayan?
Bakit ka nakasuot ng face mask sa handaan? Mukha kang kung ano. Bigla pong sumama ang pakiramdam ko. Natatakot po akong mahawaan kayo ni pangalawang amo. Makinig ka. Hipagkita, asawa ka ng kuya ko. Tandaan mo ito? Huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan, huwag kang magkaroon ng masamang intensyon. Kung hindi, pagsisihan mong pumasok ka sa pamilya ng pamilyang Shen. Sa tingin mo ba gusto kong mapabilang sa pamilya ng pamilyang Shen? Kung maaari lang, mas pipiliin ko pang hindi kailanman nakatapak sa pintuan ng pamilyang Shen nyo. At isa pa, imposible. At hindi ako kailanman magkakaroon ng masamang intensyon sa inyo, kaya kampante ka dapat, pangalawang amo. Anong sinabi mo? Pwede na ba akong umalis ngayon? Ang Jiang Li na ito, may katigasan din pala ang ulo. Siya nga pala, nasaan na si Li? Sobrang laki ng galit sa akin ni Shen Huayan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko maitatago ang pagkatao ko. Ano ang gagawin ko? Hindi pa rin siya nagre-reply sa akin. Ikaw? Anong nangyayari sa elevator? May tao ba dyan? Sa Klolo, anong gagawin ko? Ayaw gumana? Anong nangyayari sa iyo? Okay ka lang ba? May claustrophobia ka pala. Kamusta ang lagay mo? Parang hindi siya makahinga. Kapag nagpatuloy ito, baka mapahamak siya. Li... Sa wakas, nahanap din kita uli. Isang gabi lang naman iyon. Bakit mo pa ba ako hinahanap? Ang gabing iyon, para sa akin, ay hindi lang basta isang gabi. Itinadhana ko na ikaw ang magiging babae ko. Sa loob ng 5 taon, hindi kita kailanman nakalimutan. Huwag mo na akong iiwan muli. Bumubagsak ang elevator. Huwag kang matakot. Shen Huayan. Presidente Shen, handa na po ang mga dokumento para sa bidding ng proyekto? Pakitingnan po ninyo. Ito ang dokumentong kailangan ni Zhao Fen para sa bidding. May sakit sa puso si Tongtong, hindi ko siya pwedeng hayaan na lang sa kamay ni Zhao Fen. Pasensya na Shen Huayan, wala akong magagawa. May tao ba sa loob? Tumawag kayo ng ambulansya, bilis. Nasa loob siya ng elevator. Nakita niya ako. Mahahalata kaya niya na ako ang sister-in-law niyang si Jiang Li? Halika rito. Mabuti naman at ayos ka lang. Hindi. Hindi ka ba galit? Bakit naman ako magagalit? Mayroon akong claustrophobia. Ali, kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako ngayon. Sa itsura niya, parang hindi niya ako nakikilala. Bakit ka nakatunga riyan? Bitawan mo muna ako. Gusto mo na naman bang tumakbo sa atraso mo? Ali, gusto mo rin ako. Dahil kung hindi, sa loob ng elevator, hindi mo gagawin iyon sa akin. Shen Huayan. Imposibleng maging tayo. Bakit naman imposible? Sa panahon ngayon, kung gusto natin ang isa't isa, bakit hindi tayo pwedeng magsama? Hindi naman tayo tulad ni na Romeo at Juliet. Kahit pa sila, ginagawa nila ang lahat para magkasama. Naisip mo ba na baka may boyfriend na ako? Baka kasal na ako? May boyfriend ka? Kasal ka na? Kung may boyfriend ka, pwede kayong maghiwalay? Kung kasal ka naman, pwede kang makipagdiborsyo. Ali, walang kahit anong dahilan ang makakapagpabitaw sa akin. Kapag nalaman mo kung sino talaga ako, hindi mo na masasabi ang mga iyan. Sige, sabihin mo sa akin,
Sino ka ba talaga? Kapag ipinagpatuloy mo pa ito, mababaliw na talaga ako. Sige na nga, sasabihin ko na sa kanya. Sige, sasabihin ko na sa iyo. Sa totoo lang, ako ang iyong... Sa totoo lang, ako ang iyong... Yung pinapakuha ko sa iyo, nakuha mo na ba? 1 linggo na ang nakalipas. Kapag hindi mo pa iyan binigay, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita si Tongtong habang buhay. Huwag mo siyang saktan. Pupunta na ako riyan agad. Sino ang tumatawag sa iyo? Ang madrasta ko. May madrasta ka? Sino pa ang mga kasama mo sa bahay? Ali, wala pa pala akong gaanong alam tungkol sa iyo? Wala kang alam tungkol sa akin. Pero sinasabi mong mahal mo ako. Ali, kahit sino ka pa, hindi kailanman magbabago ang kagustuhan kong makuha ang puso mo. Basta pumayag ka lang, pwedeng-pwedeng na tayong magpakasal ngayon din. Aalagaan kita habang buhay. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang pinag-aalala mo? Ako. Bilis? May kailangan akong lakarin kaya kailangan ko nang umalis. Magkita na lang tayo bukas ng gabi. Doon ko sasabihin ang dahilan. Doon ko sasabihin sa kaniya ang buong katotohanan. Araw ng mga puso bukas. Inaya niya ako. Ibig bang sabihin nito ay tinatanggap na niya ang pag-ibig ko? Nakuha ko na ang bagay na gusto mo. Ngayon, ilabas mo na si Tongtong. Kapag nakita kong ayos lang si Tongtong, mapapasa iyo na ang bagay na ito. Baka naman, kung ano-anong pekeng datos lang ang ibibigay mo sa akin. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Pero kung gusto mong manalo sa bidding, wala kang ibang mapagpipilian kundi maniwala sa akin. Dalhin niyo rito ang batang iyan. Mama! Patawad dahil nahirapan ka ng dahil kay mama. May sugat ka ba? Sinaktan ka ba nila? Huwag na po kayong mag-alala, Mama. Maayos naman po ako. Nandyan na ang tao? Nasaan na ang gamit? Jofen, hindi ako papayag na magtagumpay ka. Ito nga ang tunay na bidding data. Hindi ko akalaing may pakinabang ka pala. Tongtong, tayo na. Mama, saan tayo pupunta? Gabi na rin kasi ngayon. Kailangan ko muna ipagkatiwala sa kaibigan ko ang pag-aalaga kay Tongtong. Bukas na lang tayo pupunta sa ospital. Alam mo pa palang bumalik? Ma, sa gitna ng napaka-importanteng okasyon, bigla ka na lang umalis nang walang pasabi. Tingin ko ay wala ka na talagang respeto sa akin bilang biyenan mo. pasensya na po, may bigla ang kailangang asikasuhin, kaya kinailangan ko pong umalis ng maaga. Sa susunod po ay magpapaalam na ako sa inyo. Mabuti naman at marunong kang humingi ng tawad. Palalagpasin ko muna ito sa ngayon. Bumalik ka na sa kwarto mo. Tigil. Siguradong kagat iyan ng isang lalaki. Kadarating pa lang niya rito kamakailan, tapakawala niya. Talagang hiya. Ikaw, anong masamang gawain ang pinaggagawa mo sa labas? Wala po akong ginagawa. Kitang-kita na ang ebidensya. At nangangatuwiran ka pa? Mama, wag niyo pong gawin ito. Nagawa mo ang ganitong kahihiyan, tapos natatakot kang makita ng iba? Ilang beses nakitang binalaan na huwag kang gagawa ng kalokohan? Talagang hindi ka na nagbago, mga tao, ihanda ang parusa. Opo. Huwag. Hawakan niyo siya ng mahigpit.
Ikaw na babaeng walang puri, paparusahan kita sa panggugulo mo? Wala akong ginawa. Totoong wala akong ginawa. Nandito na po ang ikalawang Ginoo. I-book mo ako ng restaurant bukas? Maghanda ka rin ng mga bulaklak? May usapan ako. Opo. Walang hiya ka, hahayaan ko na sana ang pagiging malandi mo noon. Pero ngayong pumasok ka na sa pinto ng pamilyang Shen, nangahas ka pang gawin ang mga bagay na ito? Sa tingin ko ay gusto mo nang matapos. Ano na naman ang nangyari kay Mama? Ang asawa po ng panganay ninyo ay palihim na umalis kanina sa handaan, at pagbalik niya ay mayroon siyang marka ng halik sa katawan. Nararamdaman po ng madam na bumabalik na naman siya sa pakikipag-ugnayan sa kung sino-sino, at pinagtataksilan na naman niya ang panganay ninyo. Talagang napakatapang niya. Sabihin mo, sino ba talaga ang lalaking kinakalantari mo? Kapag sinabi mo, patatawarin kita? Ayaw mong magsalita? Mukhang pinoprotektahan mo pa ang lalaking yon. Sige, wag mo akong sisisihin kung maging malupit ako. Dalhan niyo ako ng tubig na may asin. Ma, tama na. Nandito ka na pala? Anong oras na? Anong kaguluhan pa rin ito? Tinuturuan ko lang ang manugang ko. Huwag kang makialam. Tatanungin kita ulit, sino talaga ang lalaki na yon? Kapag hindi ka pa sumagot, marami pa akong pwedeng gawin. Walang ganoong tao. Kahit paparusahan niyo ako ng sobra, talagang walang ganoong tao. Tingnan nyo ito. Tingnan nyo. Gano ito na ang sitwasyon? Matapang pa rin siya? Ikaw? Huwayan, sa ginawa niyang ito, na panloloko sa kuya mo, tutulungan mo pa siya? Pag nagpatuloy pa ito, magkakapahamakan na. Alalayan niyo na siya pabalik sa kwarto niya. Sandali. Iangat mo ang mukha mo. Ikaw nga talaga. Jiang Li. Ali Jiang Li? Dapat ay noon ko pa ito nalaman. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Pinaglalaruan mo lang ako simula pa noong una. Hindi totoo iyan. Nandito na ang mga ebidensya sa harap mo. Gagawa ka pa ba ng dahilan? Hindi ko lang po alam kung paano sisimulan ang pagkukuwento. Teka, anong nangyayari rito? Siguraduhin mong napakahalaga ng sasabihin mo. Kung hindi, mag-impake ka na at umalis bukas. Pangalawang amo, kakarating lang po nito mula sa hotel. Ito ang video mula sa CCTV sa loob ng elevator. Ang babaeng si Ailey, noong panahong hindi pa malinaw ang isip nyo, ay palihim na pinikturan ang mga dokumento sa phone niya. Wayan, nakakagalit ang ginawa niya sa kuya mo. Pero kung may mangyari mang masama dahil sa kanya, ay hindi iyon sulit. Huwag kayong susunod. Kani-kanina lang ay pinapayuhan pa ako ng batang ito, ngayon ay mas galit pa siya sa akin. Makinig kayo ng mabuti rito. Huwag niyo hayaang mapano ang tao dahil kay pangalawang amo. Opo. Matagal mo nang alam kung sino ako, pero paulit-ulit mo pa rin akong pinaglalaruan. Jiang Li, ano ba talaga ang pakay mo? Hindi. Wala akong balak na paglaruan ka. Bakit? Inaya mo ako noong Valentine's Day bilang asawa ng kapatid ko? Nais mo lang ba talagang makipag-usap sa akin na kapatid ng asawa mo para lang makakuha ng atensyon? Gusto ko lang sana na magpaliwanag sa iyo noon. Hindi ko kailanman binalak na lokohin ka. Nagdadahilan ka pa? Jiang Li, lumapit ka sa akin? Pinaglaruan mo ako? At niligtas mo ako sa elevator? Lahat ng iyon ay para lang makuha ang datos ng proyekto ko. At naniwala naman ako na nagmamalasakit ka sa akin? At akala ko ay may nararamdaman ka rin para sa akin?
Hindi ganoon iyon. Sa loob ng elevator ay bukal sa loob kitang tinulungan. Ngayon, ano pa ang balak mong idahilan? Shen Huayan, totoo na gusto ko ang datos mo. Pero sa elevator, totoo ang kagustuhan ko na iligtas ka. Tulong. Tumawag kayo ng doktor. Pangalawang amo. Kamusta po siya? Huwag po kayong mag-alala. Pangalawang amo, hindi naman napinsala ang kanyang buto. Nalinis at nabalutan na rin ang sugat. At gagaling din ito sa loob ng ilang araw. Ihatid nyo na ang doktor sa labas. Bakit ang asawa pa ng kapatid ko ang kailangang maging siya? Bakit ang lakas ng amoy ng alak? Uminom ka ba sa gitna ng gabi? Bakit hindi pa bumababa si Jiang Li? Kailangan pa siyang sunduin para lang mag-almusal? Talagang wala siyang modo. Itinapon ko na ang pamalo kagabi. Hindi na ito ang panahon nyo dati. Labag sa batas ang pananakit. Ano bang nangyayari sa iyo, Huwayan? Bakit mo palaging tinutulungan ang babaeng iyon? Ma? Ang babaeng iyon ay ang kaisa-isang babaeng pinaghirapan yung ipakasal para maging manugang at siya ang legal na asawa ng aking kapatid. Dapat mo siyang bigyan ng sapat na respeto. Hindi ka pa ba kakain ng almusal? Bakit nakatayo ka lang dyan? Siya nga pala, dahil lagi kang wala sa bahay noon, nakalimutan kong itanong sa iyo. Sabi ni Chen Quan na hanap mo na raw ang babae mula 5 taon na ang nakalipas. Kailan mo siya balak iuwi para makilala ni Mama? Kamusta siya? Handa ba siyang magpakasal sa iyo? Bakit niyo ako pinapanood na dalawa? May asawa na po siya. Sayang naman kung ganoon. Sa bagay, lumipas na ang 5 taon, normal lang na marami nang nagbago. Anak, huwag kang malungkot, kung may nawala, may darating na bago. Noong nakaraang araw ay bumalik na ang anak ni Tito Jiang sa bansa at sinabihan akong gawa ng paraan na magkita kayong dalawa. Nakita ko na ang babaeng iyon, napakabait at napaka-cute niya. Siguradong magugustuhan mo siya. Sige po, kayo na ang bahala. Mabuti naman, aasikasuhin ko na iyan ngayong araw. Sa ganitong paraan, magkakaroon na ng tagapagmana ang ating pamilyang Shen. At ikaw, umayos ka? Alagaan mong mabuti si Huainan? Huwag kang magtangkang magtaksil? Kung hindi, huwag mo akong sisihin kapag pinarusahan kita ng matindi. Lumapit ka rito. Kapag 1 minuto na kitang hindi nakikita, ako mismo ang pupunta sa iyo. Pasok. May kailangan po ba kayo sa akin, pangalawang amo? Diyan ka lang sa pwesto mo. Natatakot ka ba na malaman ng mama ko na may nangyari sa atin? Kailangan ko pa pong lumabas. Kung wala na po kayong kailangan, pangalawang amo, mauna na po ako. Ano bang balak mo? Napaka-professional mo talaga sa pag-arte bilang asawa ng panganay ng mga pamilyang Shen. Bakit? Gusto mo ba talagang magpakasal sa kuya ko pagising niya? At maging ginang ng pamilyang Shen? Nangako ako noong kasalan na aalagaan ko siya ng mabuti. Tsaka, hindi ba't ito rin ang paulit-ulit na bilin nyo, pangalawang amo? Sumusunod lang po ako sa inyo, pangalawang amo. Ang galing mo namang sumunod. Dahil masunurin ka? Kung ano ang ipagagawa ko, gagawin mo ba? Anong gusto mong gawin ko? Gusto kong halikan mo ako. Huwag. Nariyan pa ba si Huaian? Shen Huayan, huwag kang sumobra. Bakit? Parang narinig ko sa kwarto mo na may ibang boses?
Mali lang po ang narinig nyo. Gusto ko lang pag-usapan ang tungkol sa anak ni Uncle Jang. Pwede ba akong pumasok? Sabihin mo, dapat ko bang papasukin si Mama? Huwag po. Magmakaawa ka sa akin. Nagmamakaawa ako sa'yo. O sige, papasok na ako. May ginagawa pa ako ngayon? Bukas na lang tayo mag-usap. Sige na nga. Magpahinga ka muna ng mabuti. Maya-maya, sasamahan ka ni Tito Doktor para sa mga test. Kapag natapos na ang lahat at walang naging problema, ay maaari na nating simulan ang operasyon. Pagkatapos po ba ng operasyon, magiging katulad na ako ng ibang mga bata na nakakatakbo at nakakatalon? Natatakot ka ba, Tongtong? Huwag po kayong mag-alala, Mama. Magiging matapang po ako. Mama, ang sakit po! Tongtong, anong nangyayari sa iyo? Tongtong, Tongtong. Nasa panganib ang kalagayan ni Tongtong. Isa itong malalang kondisyon sa atay na dulot ng kanyang sakit sa puso. Kailangan na niyang makatanggap ng donor sa lalong madaling panahon, kung hindi ay baka mawala siya sa atin. Paano itong nangyari? Maibibigay ko ang bahagi ng atay ko para kay Tongtong. Anong blood type mo? Type A po. Type B si Tongtong. Hindi tugma ang blood type ninyo, tatanggihan lang ng katawan niya ang mula sa iyo. Anong gagawin natin? Mayroon bang ibang donor ang ospital? Doktor, nagmamakaawa po ako. Kailangang iligtas si Tongtong. Sa dami ng pasyente sa ospital na ito, marami ang naghihintay para sa tamang donor. Dahil sa lala ng kondisyon ni Tongtong, halos imposibleng makahanap agad ng donor sa maikling panahon. Ano na ang gagawin ko? Hindi ko kayang mawala si Tongtong. Si Tongtong ang lahat sa akin. Mayroon ka bang mga kamag-anak o kaibigan na may impluensya na makakatulong kumuha ng donor mula sa ibang lugar? Kung mayroon man, tawagan mo na sila agad. Hindi makakapaghintay ang buhay niya. Hindi nakuha ng konstruksyong Jiang ang proyekto sa North City. Mukhang hindi nila nakuha ang pinakamababang presyo natin. Hindi nakuha ng pamilyang Jiang ang presyo? Hindi ibinigay ni Jiang Li ang datos sa kanyang tatay at madrasta. Pangalawang amo, pwede mo ba akong tulungang isalba si Tongtong? Sino ba si Tongtong? Pakiusap, pumunta ka muna rito sa ospital. Nanganganib ang buhay ni Tongtong. Pangalawang amo, makakahanap ka ba ng paraan para makakuha ng liver donor? Mayroong acute liver cirrhosis si Tongtong at kailangan niya ng liver transplant. Kapag hindi siya agad na operahan, maaari siyang mawala sa atin. Tulungan mo siya. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ano mo ba ang batang ito? Anak ko siya. Anak mo? Mayroon kang anak? Pangalawang amo, mas mahalagang maisalba si Tongtong ngayon. Alam kong napakamakapangyarihan mo. Maari ka bang maghanap sa ibang ospital o sa kahit saang lugar para makakuha ng tamang donor para kay Tongtong? Pakiusap, tulungan mo siyang mabuhay. Kung anak mo siya, bakit hindi tugma ang liver mo sa kanya? Ang blood type ko po ay hindi tugma sa kanya. Ano ba ang blood type niya? Type B po. Type B? Nagkataon lang ba na type B din ako? Pangalawang amo, hindi kaya siya ay iyong... Maaari kong ibigay ang liver ko sa kanya, ihanda na ang operasyon. Ibibigay mo ang atay mo kay Tongtong? Bakit? Nagagawa mo pang itanong kung bakit? Hindi ako Diyos? At hindi madaling makahanap ng donor ng atay sa maikling panahon. Dahil tugma ang blood type ko, ako ang pinakaangkop na mag-donate, hindi ba? Napakalaking desisyon nito. Hindi mo ba ito kakausapin kay Mama? Kay Madam Shen? May panganib ang operasyong ito. Ililigtas ko si Tongtong at hindi ko kailangang makipag-usap sa kahit na sino. Sa wakas ay nalaman na rin niya na si Tongtong ay kanyang anak. Salamat sa iyo. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang mapahamak si Tongtong. Patawad at basbasan niyo po kami. Sana ay maging maayos ang lahat. Magiging maayos din ang lahat kina pangalawang amo at Tongtong. Doktor, Matagumpay ang operasyon. Lampas na sa kritikal na kondisyon si Tongtong. kumusta naman si Shen Huayan? Maayos din siya.
Ligtas na silang mag-ama. Gising ka na pala, Tongtong. Mama, May masakit ba sa'yo? hindi po masakit Tongtong. Huwag ka na pong mag-alala, Mama. Medyo tuyo ang labi mo. Hindi ka pa pwedeng uminom ng tubig ngayon, babasain ko na lang muna ito para sa iyo. Anong ginagawa mo rito? Kakatapos lang ng operasyon mo, di ba? Bakit bumangon ka na agad sa kama? Maliit na operasyon lang yon. Maayos lang ako. Ayaw po talaga siyang payagan ng doktor na pumunta rito, pangalawang amo, dahil baka bumuka ang sugat niya. Pero nagpumilit po siyang pumunta. Sabi niya, ay magiging panatag lang siya kapag nakita niyang maayos na si Tongtong. Mama, ang tito po ba na to ang nagligtas sa akin? Oo, ibinigay niya ang bahagi ng kanyang atay para kay Tongtong. Siya ang nagligtas sa buhay ni Tongtong. Salamat po, tito. Kapag lumaki na po si Tongtong, magtatrabaho ako ng mabuti para mabayaran kayo at ibibili kita ng maraming masasarap na pagkain. Napakabait naman ni Tongtong. Aasahan ko ang ibibili mong masasarap na pagkain para sa akin, Tongtong. Para saan ito? Nagpaayos ng kwarto si pangalawang amo, gusto niya kasing makasama sa isang silid si Tongtong. Dahil pareho naman kaming kailangang manatili sa ospital, mas mabuti nang magkasama kami ni Tongtong. Tongtong, gusto ni Tito na makasama ka sa iisang kwarto? Pwede ba iyon? Opo, magkaibigan po kami ni tito. At hindi ako maiinip kung kasama ko si tito. Pangalawang amo, ibibili ko po kayo ni batang amo ng mga kagamitan niyo. Sige. Bakit mo itinuloy ang pagbubuntis kay Tongtong? Para sa iyo, ang gabing iyon ay panandalian lang at hindi mo naman ako gusto, di ba? Anak ko rin si Tongtong. Dumating siya sa buhay ko na parang isang anghel, kaya hindi ko kayang mawala siya sa akin. Napaka-cute nga ni Tongtong. Alam ko na ngayon na hindi mo ibinigay ang tunay na bid documents sa iyong madrasta. Hindi mo ako tinalikuran. Kriminal na gawain ang pagnanakaw ng dokumento at hindi ko kayang sikmurain na gawin iyon. Jiang Li, ang tigas talaga ng loob mo. Huwag kang malikot. Kakatapos lang ng operasyon ko. Gusto mo bang bumuka ang sugat ko? Bitawan mo na kasi ako, kung hindi ay madadaganan kita. Palalagpasin ko ang mga nangyari noon. Pero ngayong alam ko na ang tungkol kay Tongtong. Balak mo bang itago na lang si Tongtong at magpanggap bilang hipag ko? At hayaang ganito na lang habang buhay? Ako, Jiang Li, gusto ko si Tongtong, pati na rin ikaw, kailangang magkaroon ng patutunguhan ang sa ating dalawa. hello ma. Anong nangyayari sa'yo? Maghapong hindi ka man lang umuuwi ng bahay. Umalik ka na rito agad? Umuwi ka na. Ako na ang mag-aalaga kay Tongtong. Ikaw? Sa tingin mo ba ay hindi ko kayang alagaan si Tongtong? Sige, babalik na lang ako rito bukas ng umaga. Jiangli, walang hiya ka. Binigyan mo talaga ako ng peking bid document? Talagang pagbabayarin kita. Wala na akong gagawin kahit ano para tulungan ka. At huwag mo na akong susubukang saktan. Akala mo ba dahil nakapasok ka na sa pamilya ng pamilyang Shen, bilang asawa ng panganay na anak, ay matapang ka na? Sino ba ang hindi nakakaalam na gulay na ang lagay ni Young Master Shen? Ginamit ka lang naman para sa swerte. Wala man lang kayong marriage certificate, hindi ka naman totoong pamilya. Balang araw ay palalayasin ka rin ng mga pamilyang Shen. Kung ganoon, ang pangarap ninyong kumapit sa mga pamilyang Shen at maging mayaman ay tuluyan ng maglalaho. Bruha, pagbabayarin talaga kita. Isusunod ko rin ang anak mo. Ano pang hinihintay niyo? Hulihin ang babaeng iyan. Kapag hindi ko siya natapos ngayon, ako na si Zhou Fen ang nagsasabi sa iyo, magsisisi ka. Jiang Li, binigyan mo kami ng peking bid document? Pahamak ka talaga sa amin. Bakit ka pa daldal ng daldal? Dapat siyang parusahan. Sinong magtatangkang saktan siya? Pangalawang amo. Naglakas loob kang sakta ng mga tao ng aking pamilyang Shen? Naghahanap ka ba talaga ng gulo? Pasensya na po. Pangalawang amo. Hindi lang po namin naitama ang aming anak, kaya kailangan lang namin siyang disiplinahin. Pangalawang amo, baka po hindi niyo alam, pero masamang babae ang Jiang Li na iyan. May iba siyang lalaki sa labas.
At matagal na niyang niloloko si Young Master Shen. Anong sabi mo? May ibang lalaki? Hindi niyo po ba alam ito? Nakakahiyaman pong sabihin ang nangyari sa aming pamilya, pero 5 taon na ang nakakalipas. Nakipag-ugnayan siya sa kung sino-sinong lalaki at nagkaroon pa ng anak sa labas at ilang taon na ang batang iyon. Noong kasal pa nila ni Young Master Shen, pinangako namin sa kanya na huwag nang makikita ang bata pero matigas talaga ang ulo niya. Pangalawang amo, hinala ko ay nakikipagkita pa rin siya sa lalaking iyon hanggang ngayon. Tumigil na kayo. Nagawa mo ang ganyang kahihiyan, tapos bawal ba naming sabihin? Talagang walang hiya ang Jiang Li na iyan. Samantalang napakabuting tao ni Young Master Shen, hindi niya ito mapagsilbihan ng maayos at sa halip ay hindi siya naging tapat dahil iniisip pa rin ang ibang lalaki. Pangalawang amo, sa tingin ko po, dapat na siyang hiwalayan ng tuluyan at palayasin na sa bahay na ito. Ang tinutukoy niyo na ibang lalaki ay ako na si Shen Huayan. Ano? Hindi ito maaari. Pangalawang amo, paano naging ikaw ang lalaking iyon? Nagbibiro ka lang, di ba? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Pangalawang amo? Ang kuya mo ang pinakasalan ni Jiang Li? Siya ang ate mo? Ako ang lalaking nakasama niya noon. Ako ang tatay ni Tongtong. Ako rin ang lalaking kasama niya sa seremonya ng kasal. Naintindihan mo ba? Si pangalawang amo pala ang lalaking iyon. Ang tatay ni Tongtong. Alam kong ikinulong niyo si Tongtong at minaltrato si Jiang Li. Ang lahat ng ginawa niyo, isa-isa niyo itong pagbabayaran. Ipaalam sa lahat, isara ang lahat ng koneksyon kay pamilyang Jiang. Kung sino man ang magtangkang makipag-ugnayan sa kanila, ay kalaban ko, ni Shen Huayan. Ailey, ako ang tatay mo, lolo ako ni Tongtong. Makiusap ka naman kay pangalawang amo. Patawarin niyo na kami. Sa lahat ng taon na ito, noong minaltrato ni Zhao Fen kami ni Tongtong, naisip mo bang anak mo ako? Talaga bang lolo ka ni Tongtong? Hindi ba hinayaan mo lang siyang saktan ako? Nasaan ang mga gwardiya? Ilabas sila. Nagkamali ako, alam na namin ang pagkakamali namin. Pangalawang amo, bigyan mo pa kami ng isang pagkakataon. Jiang Li, pamilya pa rin tayo. Makiusap ka naman para sa amin. Huwag mong isiping wala akong alam. Noon, nilagyan mo ng gamot ang inumin ko. Nagsagawa ka ng masama laban sa akin. Kung hindi ko lang nakilala si Shen Huayan, sinira mo na ang buhay ko. Imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Kung gumawa man sila ng anumang labag sa batas, pagbabayarin sila. Opo, pangalawang amo. Bitawan niyo ako. Huwag. Salamat. Maraming tao kanina, posibleng makarating agad ang balitang ito sa tenga ng nanay mo. Ano ang gagawin natin pag nangyari iyon? Jiang Li, inisip mo ba talagang maitatago natin ito habang buhay? Tongtong, gising ka na. Tito, ikaw po ang tatay ko, di ba? Oo. Ako ang tatay mo. Alam ko na ikaw ang tatay ko. May tatay na sa wakas si Tongtong. Kailangan mo ring protektahan si Mama. Sige. Sabay nating poprotektahan ang mama mo. Huayan, bumalik ka agad. Gising na ang kuya mo. Ano? Gising na ang kuya ko. Huayan? Kuya, gising ka na nga. Sabi ng doktor, isang himala ang paggising mo, kuya. Sa nakikita ko, totoo ngang gumana ang swerteng dala ng ritual. Ang pamilyang Shen natin, taon-taon ang swerte. Siya nga pala, Huainan, ito ang asawa mong si Jiang Li. Si Huayan pa ang namili sa kanya. Jiang Li, halika rito at batiin ang asawa mo. Napakagandang babae. Kapag tuluyan ka ng gumaling, magpapakasal na kayo ni Jiang Li at maghahanda tayo para sa isang piging upang maging ganap na kayong mag-asawa. At kung bibigyan niyo pa ako ng 2 apo, mas magiging masaya ako. Hindi maari. Magpapakasal lang ang kuya mo sa hipag mo, bakit hindi ka sang-ayon? Dahil babae ko siya. Huayan, ikaw. Huayan, nababaliw ka na. Siya ang hipag mo. Bakit mo aagawan ng babae ang kuya mo? Ma, sinabi ko na sa inyo na may nakilala akong babae 5 taon na ang nakakalipas at hindi ko siya malimutan. At matagal ko na siyang hinahanap. Sa wakas, nahanap ko na rin siya. Si Jiang Li ang babaeng hinahanap ko. Hibang na kayo? Talagang hibang na? Jiang Li, inaakit mo ba ang anak ko? Ako. Ma, walang kasalanan si Jiang Li. Ako ang may gusto sa kanya. At binigyan na rin niya ako ng isang anak. Anong sinabi mo? Anak mo ang naging anak niya kahit hindi pa kayo kasal? Opo. Jiang Li,
Ikaw mismo ang magsabi. Opo. Ang nakilala ko 5 taon na ang nakararaan ay si Shen Huayan. At si Tongtong ay anak din niya. Ma, mayroon ka ng apo na 4 na taong gulang. Kuya, mayroon ka ng pamangkin na 4 na taong gulang. Sigurado ka ba? Hindi ka ba nagkakamali? Ma, hindi ba sabi ni Master, kapag pinakasalan mo si Jiang Li, magkakaroon ka na ng apo? Mukhang si Tongtong ang tinutukoy niya. Hindi ba rito ang usapan namin? Bakit wala siya rito? Mama, narito po ako. Ako si Shen Huayan, 28 taong gulang na ako. Isang maulang gabi 5 taon na ang nakararaan. May nakilala akong isang babae. Maganda siya, mahinhin, matatag, at napakaamo. Napaibig ako sa kaniya sa unang tingin pa lang at naniwala akong siya na ang para sa akin. Sa loob ng 5 taon ay hindi siya nawala sa isip ko at pilit ko siyang hinahanap. Hindi ko akalaing nasa tabi ko lang pala siya at hindi ko inakalang biniyayaan niya ako ng isang napakaamong anak. Halos mawala na siya sa buhay ko at halos masaktan ko pa siya. Mabuti na lang at kinampihan ako ng langit, binigyan ako ng pagkakataon na hawakan ang kamay niya. Miss Jiang Li, ako, si Shen Huayan, ay nangangako na mamahalin kita habang buhay at mananatiling tapat sa iyo. Payag ka bang pakasalan ako? Mama, pumayag ka na po. Kung hindi po, si Tongtong na may hawak ng singsing ay mapapagod na ang kamay. Opo, pumapayag ako. Yay!